dagdag experience sa lahat ng fancier kung tututukan natin ang lahat ng mga sinasalang natin na breeders at ang kanilang inilalabas na inakay. Mabilisan lang tayo sa video na to. At ang sisipatin natin ngayon, etong dalawa. Ang dalawang ito ay mga German Beauty Homer at nasa maagang stage pa lamang ito ng kanilang pagiging inakay. Napakaganda ng development ng dalawang inakay na to. So ito nga pala ay nestmate at ang hinala ko, pareho silang barako. Maganda at mahaba ang kanilang mga binti, ganon din ang kanilang leeg. Hindi ko pa masasabi kung maganda ba ang magiging structure ng kanilang ulo, pero so far, goods na goods ang dalawang ito. Anyway, baka nakita nyo na yung pair na ginamit ko para sa breeding na to, para makapagpalabas tayo ng mga yan. Ito nga pala yung kanilang magulang. So bali, nakakatatlong clutch na tayo sa pares na ito. At hindi ko pa sila pinaghihiwalay dahil nagiging maganda yung mga kinakalabasan ng kanilang mga inakay. So medyo matagal-tagal pa to. So sinusulit natin yung magandang pairing. Okay, balik na tayo sa video. So ito yung T-check kanina na inakay. Ito yung i-review natin. Mapapansin natin sa inakay na to na medyo baon ang gitna ng kanyang ilong. Pero maganda ang kapal ng kanyang tuka at ang haba. Medyo kurbada rin ang kanyang tuka. Pero ang kagandahan ay inakay ito at maaari pang maraming pagbabago ang makita natin sa structure ng ulo ng inakay na ito. Silipin naman natin yung nestmate niya. So ito naman yung checker. Dito mapapansin natin na hindi gaanong kurbada ang kanyang tuka at ang ilong niya baon din sa gitna pero hindi gaanong baon. Pero yung kagandahan dito, balanse ang kanyang tuka. Pantay ang taba at ang haba ng kanyang tuka. Masasabi natin hindi pa rin nalalayo ang itsura nilang dalawa. Singit muna natin, pakita ko muna sa inyo yung mga grizzles natin. Ayan, medyo malalaki na rin sila. So mga ilang araw pa, ililipat na rin natin ito sa grow out. Itong dalawang inakay na to, ito pareha silang grizzle, no? Hindi to magkapatid guys ha, magpinsan buo to. Para silang parehong inahin. So hindi ko naman masabi kung inahin talaga, pero parang inahin parehas. Tumutuka na rin naman na itong mga to. Pero sinusubuan pa sila. So hayaan muna natin sila subuan na subuan para mabombahan, no? Ayos na yan. Balik tayo sa video. Simple lang ako pag nagbe-breeding ako. Ini-imagine ko muna kung ano yung gusto kong maipabuga, and then titingin tayo sa mga barako at saka mga inahin kung anong pair ang posibleng magbuga nung target ko na ibon. Siyempre simple lang din naman yung pinagbabasihan ko. Mga drawings. Titignan ko muna, okay, maglalabas ito ng parang ganito, malapit dun sa target ko. Pero minsan sinisilip ko din yung mga ibon. Okay, pag pinagpares ko to, posibleng ganito yung lalabas. Hindi ko naman alam sa ibang fancier, no? Pero ang pinapauna ko talaga, imagination, bago tayo mag-execute. Siyempre, basic pagdating sa breeding. Ang hirap kasi i-predict na kung ano yung lalabas. May iba ding mga dagdag na komplikasyon pa sa German Beauty Homer. So medyo, ayun, minsan nakaka-bad trip mag-breed ng ganito. May ugali kasi yung iba nating mga ibon na tinatapakan nila yung itlog nila, binabasag nila, inaapakan yung inakay. Minsan malaki na yung inakay, tapos nag-i-stop silang magsubo, ganon. So medyo, hindi lang naman ako nakaka-experience ng mga ganong komplikasyon pagdating sa pagbe-breeding ng mga German Beauty Homer. Yung ibang mga fanciers nakaka-experience din sila ng ganyan. So kasama yan sa complication ng ganitong breed. Masaya naman, nakaka-challenge. Isingit muna natin yung mga nauna nilang kapatid. Inahin to. Isa lang siyang checker. Tapos yung sumunod na clutch, ito naman. Yan, dalawa na nestmate. Isang sooty check at saka isang dilute check. Okay, balik na tayo para matuloy-tuloy natin yung review ng mga inakay. So guys, pagdating sa tayo ng dalawan to, hindi sila ganun katangkaran pero hindi rin sila mga bansot. Nasa saktuhan lang ang tayo na itong dalawang to. So, malalaman pa natin kung tatangkad pa to kapag nailipat na natin sa grow out. Mas matangkad kasi yung nauna sa kanila na barako. Ina-assume ko na baka mas tumangkad pa itong mga to. Tsaka parang pareha silang barako. Ganyan dito sa akin naglalabas parehong hen, parehong barako, yung mga nestmate, parehas gender. Pero kadalasan talaga pares, babae tsaka lalaki ang nilalabas bawat clutch. Buenas kung parehong barako, buenas din pag parehong inahin. Anyways, okay naman yung tangkad nitong mga to. Ang mahalaga, safe sila at saka mukha namang healthy. Hindi na natin papatagalin. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.